umabot ito ng 30 minutos. Ngayon naman na magtatapat na ang TNC Pro Team at Onyx Philippines. Makikita na natin kung ano nga ba ang baon ng TNC dito kontra sa former world champion Onyx Philippines. Alam mo, hindi ako magtataka kung pag-aagawan pa rin ng dalawang team na to ang isang Harley. Kasi kanina nakita natin no, na maagang na pick. Pero katakataka no second game ay tinanggal kagad. No? Yeah. So, let's see kung ito ba. Kasi dalawang masakit na hero kagad ang tinarget dito na Etomac eh. So, the last time na nagtapat, well, naglaro itong dalawang teams na to, separately, yung kanilang mga tapat was Aurora, it was Falcons para sa Onyx, then Omega para sa TNC. Biglang nagkaroon ng shift in focus out of nowhere na may Uranus na pinagagawa yung dalawang team. Oo. Now that it could be available, pwedeng yung priority din ng dalawang teams na to. Oh, and yung Uranus na yun, ay pinakita nila ng TNC yung counter, yung Dirot Zushin na ginawa nila against Aurora. I think that's one of the biggest upsets, if not the biggest upset so far dito ngayon sa Season 17. Kaya naman nakakapanabik din makita no, kung ano nga bang ilalabas nila against Onyx Philippines. And now first pick, Harley is available matapos Phobius ang tinanggal ng Onyx. Oo, pwede nga nilang kunin to, no? Pero gusto kong balikan yung sinasabi ni Wolf kanina about sa mga Uranus eh. Mahirap nga lang siya i-first pick, sa totoo lang. Kung gusto mong makasecure ka agad ng level 4. Pero anong mahirap? Sabi ng TNC, walang hirap-hirap. Huli na lang. Batang pasa yan eh. Batang pasa yung maaga pa yan eh. Okay, so if you're Onyx, baka hindi ka na interesado mag-Harley, baka mag-Harith and Suyo sila. Meron ng configuration na ganun yung ginawa nila. If I remember correctly, ang nakalaban nila nun was Twisted, well, it wasn't Twisted Minds, but it was a very good team then. It was actually Twisted Minds. Harith and Suyo ang inuna nilang picks. Pwedeng ring maging ganun para dito sa Onyx Philippines. Siguro nag-Lancelot din ata si si King Kong. May time din na nag-Lancelot siya against Twisted Minds. And I think Onyx versus Falcons, kung tayo ata nakakita, ayan pa rin, Harley pa rin. Harley, ayaw palusutin talaga. Harley and Valentina. So if you're TNC, gusto mo na bang kunin ng Suyo mo ngayon o gusto mo pang i-flex itong Uranus? At kung Valentina katapat, nakita natin kanina kung gano'ng kalakas yung Gord. Hindi nga lang nila natapos yung laban, but it was actually a win para sa Omega. Oo, yung Gord. Pwede yun. Kaso Harley, so baka mag-ano ka dito, tipong mga Zetian or even Eve, I guess. Oo, pag ganito kalaban mo, dapat mobile din eh. Mobility rin ang i-expect mo para sa mid mo eh. Kung hindi mobile, yung sobrang tibay lang, yung lakad patatag na kayo mag-real world. Pero Hylos and Harith ang kanilang kukunin. Mukhang sariwang-sariwa ang magic damage sa draft na to. Wala pang ni isang physical. Mukhang ano tayo dito, puro mga Harry Potter ang gagawin. But Onyx, usually ito na yung time na magkakalito sila. They will show their Fusco hero. Ngayon na Uranus yung katapat, there is a merit sa Dirot kaso wala masyadong synergy with two of their heroes. So they might just go Alice para tapat dito sa Uranus. Ay, okay. Halea. Wow, a lot of single target potential para dito sa side ng Onyx Philippines. Bakit nga ba napaka-interesting nito? Kasi may dalawang makunat na, so dalawang pampahirap agad dun sa buhat mo. Tapos merong haharap agad para sa dito sa TNC. And ang daling rumespo kung sakali may mahablot ka with your Tsunami Slam. So I'm actually curious why this was the decision para sa Onyx. Tsaka kailangan nila magdagdag pag ganito hero mo. Kailangan mo ng instant kill no? Na magmumula na lang siguro sa iyong marksman or sa iyong gold laner. Speaking of marksman, Wolf, sa tingin mo ba carryable ban? Maganda bang tanggalin ng TNC ang carry at this point? Well, 100%. Parang kaya mo na lang ding makuha yan na kalaban. Yan na lang hinihingi. Onyx, good synergy with Kalea. And additionally, maganda yung pang-kontra dun sa dalawang tanky heroes nila. So, saksong lupit mo dun. 100% carry ang tinanggal. And wala pa rin gold lane option na titira para sa Onyx Philippines. So sobra na ba kung tatanggalin ng Claude dito?
Oo, pero parang mas okay na ibigay yung Claude. Mas maganda sana Ivan yung medyo Granger nga or Bruno, yung para may burst. Oo. I feel like yung Granger, yata yung choice para sa Onyx. Kasi ang problem with the Claude is dive siya at yung heroes dito with the Kalea, parang hindi mo gustong mag-actual na dive. Gusto mo pangharapan. At the same time, gusto mo din mag-burst habang nandun ka sa Tsunami Slam. So, wala ka na kasing burst dito sa Valentina and of course Harley. Although masakit yung damage siya upfront, hindi siya yung tunay na burst talaga. Crowned by So, heaven's mandate. yep, My there's a legacy Zed yan. shall endure. Mahirap na kalaban ng isang Kalea. Oo, mahirap talaga. Alam mo, naisip ko nga yung may mga YSS option pa nga, pero kasi kailangan mo talaga yung instant kill eh. Alam mo yung kapag ka nabit-bit ng isang Kalea, Nandun na agad. kikitilin nyo nga, papatayin nyo kagad. Dapat pabagsak pa lang yung Kalea. Yakap Kalahati na. ng HP. Oo, ganun. Tingin ko Granger ang pwede kunin dyan ng Onyx. Fair TNC, baka mas okay pa talaga na ibigay yung Claude. Eventually, syempre magiging masakit yung Claude at ayaw mo naman ng double split courtesy of this Harley. At syempre, itong Claude, siguro yun ang problema. Ang inisip dito ng TNC. Ano pa ba kayo natitira dito? No? Naghahanap din naman ng XP laner side ng Onyx Philippines. Hindi naman layong magtanggal na rin ng Alice. Katulad na ng mga sinasabi niyo kanina, para wala masyadong kayang sumubay sa Uranus na ito. And Ayan na. 100% ang mga bans na nakikita natin dito. Now, 4th priority para sa red side. Ano ang magandang expect dito? Time and tide Okay. wait for no Hey, North World. Pang ilan to? Unang beses! Oo, debut. Okay. Oy, teka lang, hindi ba parang nangunguna din si Savero Oo sa nga eh. ating yung Yun na. most unique Mga heroes unique play. So, +1 na naman. Ang delikado dito, ayaw ng Beatrix Caraping may maraming stun. So this time, okay, Hylos pa lang. Pero what if mag-Guinevere? Bigla ang TNC dito to go with another solid stun mula dun sa mid lane, tulad ng isang maybe a Farsa. Oo. Actually, Farsa Ganda yung Barca. and Guinevere, magiging masakit na combo to para sa isang Beatrix. O, tsaka yung Eve din, no, open din kung sakali. Parang sobrang classic na nung ano eh. Pero Valir pa rin kukunin. And a Hayabusa locked in para dito kay Zaida. At least may physical. Kahit pa paano. Yeah. Yun nga. Okay. Ito yung ata yung nauuso mga keki strat eh, no? Medyo malapit. Medyo malapit. medyo. So, if you're Onyx, ayaw mo na masyadong immobile. It would have been great kung may alis sila. But nandyan pa yung Arlot. I think because of the last 2 picks of TNC, papasok pa rin ng Arlot. The last pick ito para sa Onyx. Fight for the ultimate. XP Hilda. XP. And I think this is the second time na kukunin ang XP Lane Hilda sa loob ng ating liga, no? Oo. Kadalasan talaga ay Rome ang napupunta yan, pero ngayon ay napupunta na rin kayo sa sitwasyon kung saan pwede kayong mag-QR code para makuha ang tsansa na manalo ng MLBB Diamonds. 1,000 ang pwede nyo makuha dyan if you correctly predict the match winner para sa ating pinakauling serye. And nakikita natin ngayon na lamang ang Onyx Philippines for the MPLPH Superfans prediction. And rightfully so, medyo underdog ang TNC ngayon kung titignan natin. Currently 8th place in our league. Naghahanap ng panalo at sumisikip na nga ang butas patungong playoffs. Men, sobrang importante na doon sa kanila. Remember, parang lahat ata ng mga teams may tiga-6 na lang na matches na natitira. So, para sa TNC, ito na yung magandang simula na makakuha ng panalo kung gusto nilang makalusot papasok sa playoffs. At ito na nga, papasok na tayo sa Land of Dawn. And in terms of Valir inside the mid lane, para bang TNC din natin naglalaro nitong Valir, no? Sila talaga yung madalas na maglabas ng hero na ito. Yeah, kay Bangira. Pero ang naalala ko si Super Prince ata. Oo. Yung nauna, ang tunay na nauna sa... Tunay na nauna. Well, di naman literal kasi ginagamit din naman yan. Pero as a mid laner, parang si Prince yung naalala ko dyan. Dati kasi ginagamit ang Valir as more of a roamer actually ng mga time pa ng season 10, 11. Even go as far as to say season 8. Season 8, yeah. Niro-roam pa siya. Pati na rin yung mga ibang assassin. Ang sakit naman. Ay, ko po. okay. Napaka-hapdi. So, ang worry ko lang dito para dito sa comp ng TNC nung pinik nila yung assassin na Hayabusa and then eventually itong Valir, bigla sila nawalan ng pang-control sa Beatrix. And even when it was a 4th pick Beatrix, parang hindi siya masyadong na-counter. Ang problema ko din kasi sa isang Hayabusa, sabihin natin assassin siya versus Bea, madaling i-flicker out, may Wind of Nature na outplay potential.
At nandun yung Kalea-Beatrix combo na masakit kung sakali later on. Oo. And sana nga magbalik na yung shotgun, no? Yung instant kill shotgun. Nakakamiss na rin kasing makita yun eh. And I think kung di ako nagkakamali, ito na naman yung dire hit, Master Assassin, Uranus ni Trimar na nilabas din niya last week. Naalala ko, last time na nakita natin yun, Benny Cutie pa ang mga shotgun. Pero sabi ni Zaida, paringin natin patay din si Cruz na nakakuha na nga sila. Kaya lang siniguran si King Kong. Pinatay na rin itong si Lancy. 1-for-1 ang magiging palitan. Wow, parehas junglers ang actually hindi. Ang nakakuha pala ng kill ay si Lancy. Tapos agad din itong shutdown ni King Kong. Yeah, so that, syempre, ay magpapabor dito sa kay King Kong. But in comes the turtle fight. Oh, chop, Ayan na. no? Okay, hawak yung consecration para kay Super Prince. Saida, wala na siyang quad shadow. May pagkakataon ng Onyx PH na kunin ito. At sila nga nagtagumpay. Bagsak na naman dito si Brusco. Oh, wow. Habang napatay din nila sa naging proseso itong si Kirk. Kailangan na ito. Super Prince. At naabot naman ang apoy ng Papa mula kay Lancy. Wow! When Leo said na ang nagbubuhat dito sa TNC ay si Lancy, mukhang pinapatunayan ng mid laner kung bakit. Nakita mo naman kung paano niya na-predict yung flicker na yun kami na from Super Prince. Papunta pa lang si Super Prince kung sa pupuntahan niya, may nakaabang na agad na apoy ng Papa. Wala doon. Lancy able to connect with the stun at hindi na nakawala itong Super Prince. Yun din kasi talaga yung nakakairita, no? When you're going up against a Valir, hindi lamang yung mga slow sa tulak yung kailangan mo isipin eh. Yung reoccurring na stuns. Yes. Yung tuwing tumatayo ka sa mga maling lugar eh, tila ba hindi ka na makaalis. At palala lang yun ang palala habang papunta tayo dun sa Ice Queen 1 na isa rin naman sa tingin ko ay laging binibuild ng ating mga Valir players. And we are 3 minutes in kung saan dahil nga sa exchange na yun, kahit ang pagawin na punta sa Onyx Philippines ay lamang sa pera ang side ng TNC Pro Team. Brusco is now having a lot of problems. This is the common problem na hinaharap ng mga Kalea users kapag na 2-0 ka na the first 3 minutes of the game, sobrang hirap ng makabawi. Ang dali mo nang tunawin, hindi ka na makahanap ng opening. Tas kung sakali man na maghanap ka ng ulti na initiation, kadalasan ay nalulugi ka. This is what makes Valir a great option para sa Onyx kasi natutulak nila palayo itong si Kalea. Kung sakali, di ba na, Zetian napili ng TNC. Problema na yon pero naban nila ng Onyx. Okay. So yung Valir yung naging kapalit. Come to think of it, no, hindi lamang yung si Brusco yung natutulak din kasi ng isang Valir pick, kundi pati na rin yung Hilda na gustong manggulo. And hindi naman pwedeng dash lang ng dash dahil wala nga masyadong dash tong mga to Yun na nga, that's why I feel ang awkward ng last pick na Hilda kasi may direct counter sa kanya tapos meron pang Hylos na pampalagkit and everything. And it's not like hindi siya papalagan ng isang Harit kung sakaling i-go niya. So yung dalawa natin na target para sa Hilda, which is typically golden mid, pwede siyang balikan. Ako, mukhang pwede rin ata na sumetap na dito si Brusco. Kirk ay nakita at natagpuan na rin doon sa may elbows. Kakalahatiin yung buhay ng pagong na ito. Pumasok na si Dreamer sa likuran. At si Saida ang nagwagi. Ngayon si Brusco ay may ipit din. Nakakuha na siya ng kill pero may bawi din naman dito si Benny Kitty. Super Prince ang kahabulin nila. Pero sa kabilang panig si Kingo at si Savero ay umiwas din. Pero parang panalo ata TNC doon ha. Roamer ang palitan at papasukin pa nga si Savero, low HP! Nabutan pa! Benny Cutie with the kill! Maganda pagbawi mula dito kay Benny. At paplatuhan din nila yung Torres sa middle. Kaya Hala! si Saida wala siyang shadow! Oh! And King Kong ay nakabawi din! At ayun lang, clean notes line nung natapos yung shadow. At parang ganun, Onyx Philippines naka-trade pa rin pero lamang na lamang ang TNC. Ang dami nilang nakuha doon. You can argue na sakripisyo ang ginawa doon ni Zaida para makapag-push sila. Yung nga na outplay siya na members ng Onyx but a total outplay mula sa entirety ng TNC. Lalong-lalo na sa pagkagamit nila kay Benny Cutie, maagang rotation doon sa may mid lane. 5 minutes pa lang, nakapag-push sila ng mid lane tier 1 turret. At nakakuha ng maraming goal dito kay Benny Cutie na 2-0 na. This is a disastrous game para sa Onyx. Napakahirap ng bumawi from this part. Namatay na si Savero, natatlohan na itong si Brusco, and even Super Prince hindi na makahanap ng tamang tempo. Like, ang nakokopya niya dito is just the Valir, which is not gonna be enough in team fights. Oo, na sa ngayon, no, makikita din natin talaga na pang isang dosenang hero na pala ni Savero itong Beatrix sa loob ng ating season. At nakakatuwa yan, no, imaginein mo pare, kung itlog yan, isang tray na ang hero ni Savero dito sa loob ng ating liga. And for reference, parang ang usual hero pool ng mga tao dito, 6 to 8 lang kapag active yung season. Medyo generous ka pa nga dun sa 8 no? Parang
tama ka dun eh. Hindi na nga hero pool ang tawag, hero ocean na nga pre. Sa sobrang lawak at sobrang lalim eh. Oh, pero challenge ngayon sa Onyx Philippines na makalamang gamit itong 12th hero ni Savero. And I think with the upcoming turtle, lamang ang TNC Pro Team ngayon, mauuna pa rin ang Onyx sa pagpwesto around this turtle. Okay, hahawakan nila. Pagong ay available na. Alam nila na si Trimar ay manggagaling doon sa New Bush. Habang si Chakno ay magpapakita na rin. Dalawang miyembro mula sa TNC ang nabibisyonan dito ng Onyx. Pero hatakan lang to eh. Oo, hatakan lang ata. Hindi pa ata nila i-commit. Hawak pa rin ni Trimar ang pagong na ito, pero binaburst na ata ni Savero. Okay, tutuloy ba nila? Brusco naghahanap ng tatalunan. Pero Savero nagwagi mula dun sa mga bomba. Habang si Chakno ang pinupuruhan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Si Chakno ay namatay na rin. Pero next ata dito si Kirk. Si Ring Turtle ginamit ni Lancy pero wala na ata silang aabutan. Nandun pa yung mga fireball. King Kong kaya atras. Kalahati halos yung mga buhay or halos paubos na mga buhay ng miyembro ng Onyx pero makakaligtas sila. Oh, TNC made a mistake. Pumunta sila sa zone ng Onyx, pumunta sila sa box ng Onyx. At yung front to back, kinaririnig nyo palagi na harap lang. Ginawa ng Onyx na punish nila yung mga members sa TNC at nasulit pa yung ultimate ni Savero para tamaan nga naman yung turtle at makakuha sila. Nung wala yung dalawang junglers ng dalawang teams natin dito, etong si Savero yung nag-step up. Oh, look at this. Big invade mula dito sa TNC Pro Team. Maagang sama-sama. Makuha nila ang purple buff. Pero ang kapalit naman nata nito ay makakatores si Savero sa taas. Pero King Kong makakatakas. Go! Wow! Hinahabol nila pero retribution ay gagamitin. Makakatakas din with the space escape. Wow! Habang nangyayari ito, nagbabasag na sa itaas. Dito si Savero. Walang kamalay-malay ang TNC. Oh no! Just like that, one move na na-outplay sila ni King Kong, bought enough time para makapag-split push down si Savero. At syempre, very commendable na galawan mo na dito sa Savero. Recognizing na makapag-split siya dun sa may top lane. Ang overall macro dito ng Onyx ang nagsasalba sa kanila. All of a sudden, lamang na sila ng 800 gold. Oo nga. And if you think about it, no, parang hindi ata tayo makakita nung hinihilang nating shotgun mula dito sa Beatrix. Parang ang magiging choice niya dito yung only wave clear na Beatrix na may konting attack speed, may konting damage. At kitang-kita natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Lamang pa rin naman sa pera si Benny Cutie at mauuna ata sa power spike. Mukhang ganun na nga. This is going to be halberd into Malefic Gun mula kay Savero. So raw damage ang pwede natin expect. Not attack speed, but here they go. Oh, may hinila. Ako nakahagis Ayun, ka agad, bomba. kasabay ng mga bomba. At hindi na makapagsabog dito si Chuck. Habang sa likuran, nagamit yung Shadow Kill. Nakabawi din naman ng isa 1-for-1 na magiging palitan na parehas slower yun. Oo. And yung mga ganong klaseng palitan, sino nga ba ang nakakalamang? Sa ngayon yung I would say Onyx actually kasi wala ka na makukuha kay Brusco eh. 4 deaths na to eh. Whereas for Chakno, you're forcing Revitalize. At nauna kasi sila sa kill so mas mauuna din itong si Chakno nga lang papunta dito sa may Lord. We'll see. Speaking of the Lord, hawakan na ito ng side ng TNC Pro Team. Meanwhile for Onyx Philippines, hayaan lamang nilang mag-reset ang objective na ito. Di pa naman ganun kalaki ang gold lead na hawak ng Onyx Philippines against TNC. This is still anybody's ball game. Ang tanong na lamang ay kung sino nga bang makakasecure ng objective na ito. Okay, alam nila 12k yung buhay ng Lord na ito. Si King Kong ay nag-aabang lang ng tamang tempo. Kukunin yung Glory's Pathway. Maglalatagan ng mga Glory's Pathway. Oy! Si Bereses kaya lang! Si Lancy ang nagwagi! At ata si Chuck! Siya magiging sakripisyo. Ganun din naman itong si Bruce. 1-4 magiging palitan. Dashin! May napaging Summer Force. Makakatakas Grabe, ba si Savero. Baby? Hindi! Kasi napakabilis yung mga rat-rat ng bala ni Savero at nakakuha siya ng kill. At kahit ba nakalamang sa Lord ang side ng TNC, Onyx Philippines pa rin ang naig sa laban na iyon. Great usage of the box. Yung front to back na strat dito ng Onyx napakatindi. But most importantly, Savero. Ang isipin mo dito, ang talagang makakapag-freely na makapag-dash in, dash out, makakuha ng outplays would be something along the lines of the Harith. Pero yung Beatrix, yung parang pinaktaan tayo ng galawan. At syempre, big shoutout sa nagbabalik na sniper natin. Oo. Ayan na yun eh. Iba ka rin talaga. Iba talaga si... Kung meron tayong Filipino, ang sniper ng ating cameraman and of course si Kuya Jay. Ayan. Sibigyan Kuya natin ng Jay. ibang pangalan, si Kuya Jay. Si Kuya Jay. Si Kuya Jay ay nagbabalik na. At alam nyo, makikita nyo naman eh kapag nandyan si Kuya Iba Jay. talaga yung presence si Kuya Jay. Iba ang presence si Kuya Jay. Alam mo, may mga paligsahan pa nga. Sino ang mas malupit mag-snipe? MPL Indonesia ba o
MPLPH. Kaso meron tayo, Kuya Jay. May Kuya Jay Nagbabalik dito na eh. Nagbabalik eh. Kumbaga parang nakita ng prod yung feedback, sabi nila, naku, kailangan na natin. May hinahanap ang mga tao. May hinahanap pa mga tao. Nakompleto na ang Avengers. Avengers. Ang mga Dragon Ball. Mga Dragon Ball. Ang mga Infinity Stones ay nanikom na. Oo. Bago tayo mag-playoffs, na-secure na rin natin ang ating transfer. At yun na nga, babalik na po tayo sa Land of Dawn. Shoutout nga pala sa ating sold-out Victoria Sports Tower ngayon, MPL Arena. Babalik tayo dito. We are 10 minutes inside this game kung saan nakuha na rin ang TNC and Lord after a losing team fight. At dedepensa Uy. ang side ng Onyx Philippines. 10 minutes 28 seconds. Meron na agad 3 items dito. Itong si King Kong. At kitang-kita din naman ang gano'n ka ng mga Onyx. 7.22k quietly out there. Isa sa mga dahilan kung bakit mas advertise talaga gumamit ng mga S-tier heroes. Hindi katulad ng Hayabusa na parang sa napakalalim ba kukunin. Parang A+ pa nga lang yan ngayon eh. Oo, actually ba? Parang nasa B pa nga ata. Sa visa ngayon, nakita natin kung gaano kadali ang meta ng napakadali ng laro kapag hawak mo yung mga S-tier meta heroes. Okay, ibang klase din kasi talaga yung clear speed ng Harley ngayon. Pero pumapalag naman as of now, TNC Pro Team, hindi pa naman ganun ka-ahead. Actually, no, 2 levels na pala. Ang laki na. Medyo malaki na rin ang agwat. At lalaban ata dito sa side ng Onyx Philippines. Wala. Ako lang ba parang medyo erratic yung yung pattern ng parehas sa teams ngayon. Hindi natin alam kung kailan talaga sila kakagat o hindi. Yeah, nag-a-adjust din kasi yung TNC sa ginagawa ng Onyx kanina. And there was a time na Onyx naman yung nag-a-adjust. At siguro yung pinaka-erratic dito is the way that Brusco is playing. Parang halos sacrificial na eh. Siguro nag-a-adjust na rin siya kasi parang ito na yung kinahinatan niya eh. Yung first 2 minutes, 2 Early deaths agad siya eh. early 2 deaths. So, no choice. Oracle tsaka Kiras pa lang yung kanyang maging item. No fleeting time whatsoever. Wala siyang karapatang mag-fleeting. And now, ayun na, 3-item power spike for the Beatrix as well. Pero ang sakit Oh, sino-challenge siya ata ditong Onyx. May idea ata sila. Nailabag yung Glorious Pathway. May aabutan ba? Super Prince na force na rin yung kanyang flicker. May mga Quad Shadow na ginamit. Actually, go signal nga ito para sa Onyx dahil nasa gilid din si Kirk. May kita niya si Shaq. Atras muna at nagpo-follow lang pala siya dun sa may top kanina. Kalma muna. Dinadaga lang pala muna. Mga members dito ng Onyx. Oy, teka lang! Kuya Long, nabigyan Okay. din! Kasabay pa nga ng Bennett's Rage. Ladies and gentlemen, pagsak si Saida. Yun yung hinihingi natin sa draft kanina, yung instant kill factor. Wow. Yung nasa langit pa lang, yatachi wap na. Brusco, oh my goodness. How is he able to find those kinds of opening? Pasado ang movement si Zaida. Oo, ibang klase. Kaya yun ah. Oh, Hayabusa. Alam mo, feeling ko yung factor na nga na ito na sinasabi mo kanina. Aray ko mo! Napakahamdi na gamit yung Deadly Magic pero mabubuhay naman dyan si Trimar. Pagkakataon na ata dito ng TNC kaya lang 4v5 na magiging laban. Wala rin silang Rete Holder. May mga recalls na ginagawa. Si King Kong ay malay makakuha yung Lord. May naman si Trimar at ang buong kumpanan ng TNC nagtatakbuhan na gamit yung Liberous Passion. Pero wala siyang aabutan. Kurt ngayon ang magiging next sa target nila. Aabutan ba nila tahabulin? Pumasok na rin! Ang Tsunami Slam! Nabitbit si Jack Mamba! Tumba rin sa kamay ng Onyx! At kinailangan na kang umalis Onyx Philippines. Ang dami nilang nakuha doon. May Lord, may kill. At lumobo ang kanilang gold lead. At ganun na nga dahil sa sobrang tagal naman nangyari team fight after nila makuha yung Lord, magkakaroon pa ng chance sa itong Onyx na pagsabayin ang mga minion waves. So at least all of that outer turrets makukuha dito ngayon ng Onyx. Oo, teka lang. Tignan mo, umaamba-amba na si Brusco. Kumbaga, napili na ulit niya yung karapatan na gawin yun. At alam naman natin, sa pagkaka-interview ko sa Onyx, sabi nila, para lang dito sa Onyx, kailangan lang wag masyadong tumipi. Oo. Kung sakaling ahead na at Onyx Philippines, I think after winning those team fights, parang may part sa atin na parang deserve eh. Oo, may kakayahan na talaga. Lalakas na loob. Oo. Kumbaga, sa third Ayun na. ng kanto, Ayun, no? kapal moves na. Naku, hindi lang sumakto yung Bennett's Rage, pero patay pa rin si Chuck. Ngayon naman ay babawi ata dito ang CNC. Inaantay nila ang pagkakataon. Successfully na patay naman nila yung Lord sa may top.
Pero nalagasan pa rin sila ng base turret eh. Hindi mo nga alam kung sinadya ba na mas malayo yung Bennett's Rage doon sa Nibiru's Passion kasi parang walang nag-respond eh. Oo. Ginamit yung Bennett's Rage para i-zone, tapos mukhang papasok ulit sila. Ayun na naman si Super Person, nilatag talaga yung Glorious Pathway. Kaya lang, mabuti na lang ay mabilis din yung clear wave mula sa Searing Turret dito kay Lancy. Ayan na naman. Tuloy-tuloy lang ang pokes nila pero wala na. Ito na yung mahirap talaga pre para sa Beatrix. Yung pumipiso. Snipe lang, pinipiso-piso. Oh my Inaanay na yung mga torre. Oh, this is a problem na para sa TNC. Kasi kung kanina, doon sa nauuna sila, pwede pa nilang ibuli doon sa Vero. Sa ngayon, there is no threat at all para kay sa Vero. Ang pinaka-stun lang nila is Changdu. Siguro si Zaida, pero dahil merong flicker itong si Savero and the Rose Gold Meteor as well, hindi siya literal na one hit ng isang Hayabusa. So, pwede kang pumiglas eh. Habang gumagalaw ka, mag-flicker ka kahit mid-animation ng Shadow Kill. Oo. So you don't actually need the Wind of Nature all the time. Oo. So what I'm saying is, walang hero sa TNC na kaya mag-pressure dito kay Savero ngayon. Tsaka yung lifesteal din kasi ng Bennett, mataas eh. Mas lalo na kung maraming AOE na natatamaan. And for Onyx Philippines, sapat naman na yung lifesteal niya. Rose Gold Meteor lamang kanyang hawak na sustain. But the additional shields na nakukuha niya, I would say, more than enough to survive the current damage output na nanggagaling dito sa TNC. Now, 15 seconds bago lumabas ang actually, ang pangalawang Lord. No, third Lord na pala natin to. No, third Lord of the game. Onyx Philippines ngayon ang may hawak ng 89-90% ng ating mapa. What's the remaining win condition kung ikaw ay TNC? Maybe magkaroon ng enough item si Zaida na mawaka-one hit na siya sa likuran. Find Savero. And another one is si Benny Cutie kapag na-punish na yung umaharap, which is yung Hilda. At kung sakaling mapapunish nila din si Brusco. Alam mo, sa totoo lang, si Trimar, gaganyan-ganyan yan. Pero pag nagdesisyon ng Onyx na bigyan yan, na may kakayahan sila, may lisensya sila na mabilisang kayang patayin itong si Trimar. Alam nila na si Lancy ay nagtatago doon sa Pixel. Mamatsyag lang ang Onyx Philippines dito at inaantay ang tamang pagkakataon. Okay pa naman, Glorious Pathway na ibato na rin dito ni Super Friends pero mukhang hindi pa nila lalabanan pa. May Purify naman dito si Trimar at hindi niya kailangan masyadong isipin yung posibleng pasukin siya ng Tsunami Slam. That's going to be the purple secured. Nako, si Trimar talaga bibigyan. Ayan na, nagdesisyon na sila dito. Pero maraming na-commit ang Onyx PH. Lalaban ba sila? May kompleto ang spells dito ng Onyx. Hindi pa rin talaga ginamit yung Purify. Ayaw pa. Sasayawin pa rin ito ng Onyx pero may chance na silang i-burst ito. Low HP, nako ha? Naku, nag-penetration sa may gilid. Talagang sinigurado lang ni Savero walang taong manlilikod sa kanila. Si Kirk sinasalo lang yung damage. Pagkakataon natin ni Kiko na pumasok. Bibigyan si Chuck pero nagbabox na dito ang TNC at wala namang mamamatay sa kanila. Sobrang tagal nung nanggaling Lord Dance na yun para sa Onyx. Lumalim na yung mga minion wave nila at hindi siya naman siya TNC. That's why binurst nila yung Lord na eventually kasi nakita nilang dumedepesa si Benny tapos namataan pa ni Kirk kung nasan yung Hayabusa. Oo, tapos parang sinigurado pa ni Savero with Bennett's Rage yung bush dun sa taas. Onyx Philippines, clean execution so far at mukhang kailangan na nilang mag-push muli doon sa Lord Wave in the mid lane. Meron pa silang wave doon sa taas na niluluto at yung bot ay pwede pang humabol maya-maya lamang. Onyx Philippines, mataas ang kanilang chance na tapusin ang larong ito. Ayun na, let's see. Papasok na rin si King Kong. Maghahawak-hawak kamay na ang Super Fam. Onyx Philippines, bubelo lamang. May mga wave naman sila sa top mid and bottom. Nailapag yung Glorious Pathway. Trimar, sinasalo lang yung damage mula dito sa Onyx PH. Pamasok sila ng torre dun sa may top lane. Sa may bottom lane. Nailapag yung Glorious Pathway. At Bennett's Rage, napaka-happy talaga. Si Jack ay mabubuhay pa rin with the revitalize. Kaya lang napapagyan yung immortality. King Kong, tinabayaan sila sinahabulin. Pero sa meron nakakuha na naman. May labuhat at si Saita iyon. May wave pa sila nakasama. Kaya nakaka-play dito si Benny Cutie. Sila pero kailangan na tumakbo. At yung Searing Turret para dito kay Lancy. At namatay na rin si Chuck. Pagkakataon na ng Onyx Philippines sa tapusin ang Game 1. And with that, Game 1 mapupunta sa side ng Onyx Philippines. Magandang simula para sa Super Family in Week 6. Fourth pick, Beatrix, unpunished kahit walang Purify. Mas pinili ng mga miyembro ng TNC na kumuha ng Hayabusa. But it seemed like it wasn't enough. Lalong-lalo na dahil etong si Brusco mula sa napakahirap na sitwasyon in the early stages, nakabawi pa ng matindi. At nahanap pa si Zaida dun sa jungle, dun sa dulo
nahanap din ni Brusco muli yung Hayabusa nung tinry ni Zayda na i-go etong si Savero. And Savero, para siyang malaharit yung galaw niya dun sa dulo kahit Beatrix yung hawak niya. The way that he's able to dash in and out of the fight at ma-outplay yung mga members ng TNC. Oh, and come to think of it, no, TNC pala talaga yung nakalamang early on. And ito laging trend na nakikita natin yung TNC games. Kapag ka early game, may laging may palag, laging may arit. Kumbaga nakikita natin na first blood nga, napakataas ng ratio para sa TNC. Pero saan nga pa yung naging turning point para sa Onyx Philippines? Yeah, it was during the time na I think siguro ito na yun mismo noong naligtas nila itong si Savero tapos nakapag-free hit siya. And syempre, yung magandang paggamit dito ni Super Prince ng Hylos Ultimate, hindi na niya tinigilan. So, may hidden tech itong Onyx na pwede nilang kopyain yung Glorious Pathway. And look at this, si Savero acting like a harit the way na pwede siya mag-in and out ng mga laban. Napakagandang galawan mula dito sa Onyx Philippines. Oh, tsaka parang malinis lang talaga, no? Hindi natin nakita na super agresibo. At Game 1 MVP, Scuba! Scuba na ang ating Harley with a 6-7 as well. Grabing combo. Grabing combo na. Hinakot lahat Hinakot na lahat, magtira ka naman niya. Ang ating Game 1 MVP, walang iba kundi si King Kong with that 4-0-11 KDA. A perfect game para sa kanyang Harley performance. It probably is also the shot call and the fact na nauna siya na lagpasan niya itong si Hayabusa. There was a time na nakapag-push yung TNC dun sa may gitna and medyo kinamit natin yung ginawa doon ni Zayda. In hindsight, akala ko maganda dahil nakapag-push sila but meron palang hidden effect yun. Na doon na nagsimula ang pag-snowball actually ni King Kong. And sakto on cue, ito yung play na yun. As Brusco was prepared for this one, siguro din in-underestimate nila. Then another shot call na maganda. Nakita natin si Kirk kung paano niya zinuzona at itong si Zayda. Napakahirap ng maglaro ng Hayabusa sa meta natin ngayon. At kita-kita naman kung bakit another catch dito kay Brusco. Ang naging epekto nito ay nawawala yung buhay ni Brusco, pero nabibigyan nila ng kills yung tamang hero, which in this case is Savero. And another one at that. Look at this big burst. Eventually, Lancey makakuha, pero nakita naman natin kung gaano ka-impactful ulit yung mga ulti mula kay Savero. And I just like to go back in time ng konti, no, mga pare. Hindi ba parang may oras nung nauso yung Harith na Beatrix yung ginagamit ng mga iilang teams para i-counter yung Summon Force? Oo. Tama ka Yan, na. no? Ang hirap talaga, no? And ito yung sinasabi kanina ni Wolf about doon sa isang Hayabusa. I remember nung week 1, day number 1, no, na performance ni Carl TZ, even the best na Hayabusa user ay nahihirapan din talaga sa paggamit nito. Pero may mga times naman actually nung early game na parang okay Medyo kinakaya naman, no? Pero kakapusin talaga Yeah, very unfortunate na event para dito sa TNC. And it's mainly because of the decisions that they did. Hindi ko sasabihin na outdraft sila dito ng Onyx, pero nahanapan ng Onyx yung solusyon yung draft nila. I understand why they went in for the Hayabusa. Mas recommended ko pa rin yung Guinevere plus Farsa maybe, or Guinevere Valier. Medyo nag-work naman, may konting synergy, pero yung pag ganun yung ginawa nila, at least ma-force nila yung flicker si Savero. Wala nga Purify, di ba? Itong si Savero. Siyempre, malaking problema pa rin si Brusco in the end kasi kung sakaling matapos yung Violent Requiem at buhay pa yung target nila, pwede sila mabuhat ni Brusco. But I think na mas madami yatang impact kung mas tinuloy nila yung Gwyn instead of this Hayabusa. Oo. And with this Hayabusa, I think pang-4 o pang-5 laro pa lamang ni Hayabusa sa loob ng ating liga. And isa ito sa mga examples kung bakit nga ba hindi masyadong napipili ang hero na ito. And so far para sa TNC Pro Team, naging maganda din naman ang kanilang simula. I think that's one of the best things na pwede nating makomment for TNC so far. Laging maganda ang simula nila, sadyang nababaliktad ng mga teams na nakakalaban nila. And for Onyx Philippines, the discipline is honestly insane when it comes to mid-game. Kumbaga, hindi pala disiplina Ano ba yung tawag kapag nakakakuha ka ng trade na hindi ine-expect ng kalaban? With Savero split pushing and everything. May proper term ba yun? Siguro opportunist. Opportunista, gano'n. Pwede. Pagka-opportunista, pero hindi rin yung todo no? Wala alam nila Brusco, tiniis lang talaga. Alam mo yun? 0-2 pa yan. For sure, ang nagiging shot call nila dito, hayaan nyo lang ako, ganun. Makakabangon din, makakaahon din ako dito. May tulay, basta makakaahon. Ibang team yun. Practical, siguro another term na we can use. Practical. Practical lang. Kumbaga, bakit tayo lalaban kung pwede namang mag-split push. Sabi nga ni Black9, magkumot pag giniginaw. Ganun.